Opo, Manila Bay. Tapos ito yung dinaanan po natin kanina is part rin po siya ng dagat. Dahil dati po, panahon ng mga Kastila, yung sa labas po natin, gaya po ng Makati, ng Alabang, Quezon City, Pasay, pag po siya ng swampy or shallow water. Balitin ng baka na lang Opo, yan. nung dumating ng mga Amerikano, nireclaim nila yung lupa and tinabunan po nila ng lupa yung mga nasa labas. Kaya po nagkaroon tayo ng mga daanan. At isa po sa mga designer nun is si Daniel Burnham. Anong taon ba yun? 1900s. So. May ano na nun, no? Tagahakot ng lupa, kargahan nila? Hindi naman po. Yung iba po is galing sa mga barko and binababa na lang. Ngayon po kasi dahil sa technology, nagkaroon tayo ng mga panghakot, gaya ng mga trucks, ng mga panghukay. Tagal pala nilang ginawa yun? Opo, matagal po. Kasi ito naman po, ginamit po yan as American barracks. Dahil nung natalo po ang mga Kastila sa mga Amerikano, pinamunuan na nila itong lugar na to. Ginamit po nila yan as barracks. Ito yung ng mga Hapon, ginamit nila yan as prison cell or kulungan. At isa po sa nakulong dyan is si Elpidio Quirino. Yung dating presidente po ng Pilipinas. Nung siya po ay senador pa lamang. Ito mga... Ito naman po, ayun yung mga na-recover po. Hindi na yan Hindi na po active. sa sabag po. Sabi, laki pala ng mga bomba nila dati. Bali, ayan po yung mga nahukay nung nagkaroon po ng Wala naman palang ano, parang walang pin. Paano yan puputok? Bali, nasa loob po siya ng kanyon. Doon po sir, may malaking kanyon po doon. Ito yung ginagamit nilang bala. Pwede pala natin yung ibenta kay Boss Toyo. Oo, pwede po. Magkano kaya abutin yan, Carl? 50,000 sir, isa. 50? Opo. Kukunin ni Boss Toyo ng mga 5K. Ano? Grabe naman. Luging-lugi na nun. Antik yan. Magkano ang ilang kilo bawat isa niyan? Hindi ko po sure sir, pero makikita naman po natin na alam din po natin. Ito yung kanyon. Isa po siya sa mga kanyon na ginamit na recover po nung nagkaroon ng paghukay dito sa lugar na to. Laki ito. Ito po, mga bala, mga bombshell. Bah. Tibay ng Sir, puro pagkagawa. bakal pa po yan. Hindi yan basta kakalawangin. Opo. Tapos ito, parang... Ito po, yung mga cannonballs. Yung mga bolang ginagamit nila na. pero ano lang yan, pagpasira lang, hindi yan Opo. puputok. Hindi naman po. Galing nga. Tapos ito naman po plaza. Ito po sa likod natin. Ayan po yung Plaza Moriones. Bali pinangalan po siya kay Governor Domingo Moriones ng Spain. Bali sa Manila po may dalawang Moriones, Plaza Moriones. Yung isa po is nasa Tondo. Tapos ito po yung isa po doon. Plaza Moriones sa loob po ng Intramuros. Ang ano dyan, mga picture. Opo, mga picture. Parang pinaka-exhibit po. Buti walang tinayong building dito, no? Wala po. Parang Kasi, pini-preserve yung ano. Ito po yung pinaka-pin-reserve nila na lugar dito sa Intramuros. Buti hindi binenta ng presidente to. Para tayuan ng ano, hotel. Ayun naman po, dito tayo dito. Ayun naman po, ayun po yung ruins ng Fort Santiago. Bali, tinawag po yan na Fort Santiago dahil po, ayun, sa taas po ng ruins is may wood carving. Yung wood carving na po na yun, ayun po si Santiago Apostol. Bali, si Santiago Apostol po ay isa po siyang slayer of Moors or mamamatay ng mga Muslim. Dahil nung panahon ng Kastila, ang pinakadala nila sa Pilipinas ay yung Kristyanismo. And kapag hindi mo gusto yung Kristyanismo nila, is papatayin ka nila. Or kung hindi mo tanggapin yung pagiging Kristiyano, is papatayin ka nila. Kumbaga Muslim ang inaano niya. Opo. Ganun ba siya kalupit? Opo. Tapos itong Fort Santiago po, napapaligiran po siya ng dalawang baluarte. Kaya po pinaligiran nila yung dalawang baluarte dahil ang kadalasang nag-i-stay sa loob ng Fort Santiago ay yung mga gobernador general. Pero nung panahon po na bago po dumating ang mga Kastila rito, bali mayroon na pong settlement dito ni Raha Sulaiman. Si Raha Sulaiman po, siya po yung ruler ng... Di ba taga Cebu man yun si Raha Sulaiman? Taga Manila po. Bali, Manila. ito po yung pinakalugar ni Raha Sulaiman, pinaka-barracks niya.
Iba Tas pala nung- yung Opo. sino pala yung nasa Cebu, yung ano ni Si Lapu-Lapu po. hindi yung nasa Cebu talaga. Sila pula po sa Mactan eh. Opo. Sa Cebu po si... Dato, ano ba? Kalimutan ko lang. Kalimutan ko po. Balayin po. Bago pa dumating yung mga Kastila dito, may settlement na dito. Ang namuno po is si Raha Sulaiman. Bali yung ano na to, dito dagat, tubig lang. Bali, part po siya ng man-made canal or tinatawag na moat. Ngayon po is stagnant na po siya. Bali, pero hindi na po walang siya isda. Meron po. Meron tayong mga isda dyan sa... Ito po, sa kaliwa po. Okay lang hindi bilihin daw Medyo no. mainit po kasi kaya po nasa baba yung mga isda. Mm. Ang kadalasang isda po dyan is yung Tilapia. gurami. Gurami po, opo, saka mga tilapia. Alas 7:03 po ng umaga. Bali dito. Ere po. Ito. Opo. Yan yun nun ni Rizal. Saka po yung kasal po nila ni Josephine Bracken is dito po ginanap. Alas 5 po ng umaga bago siya bitayin. Yun pala si Rizal. Dahil binitay po si Jose Rizal alas 7, yung kasal po nila is alas 5. Kumbaga bago siya binitay, kinasal mo na siya. Opo. Bali, 2 oras lang po yung pagitan ng kasal niya at nung pagbitay sa kanya. Masakit pala yun sa asawa niya. Ayun po. Kakakasal lang. Tapos wala na pala 2 siya. oras lang po pagkatapos ng kasal nila, binitay na po. Buti pinayagan mo na siyang ikasal. Opo. Pero may mga anak sila nun. Wala po. Wala rin. Wala po. Bali, itong lugar na po na to, ginamit siya, parang binibigyan ng chance ng mga Kastila kung so-surrender ba sila, susuko sila, o ititigil na nila yung ginagawa nila na hindi okay sa Kastila, binibigyan sila ng ilang araw para mag-stay. Pero walang anak talaga si Rizal. Wala po. Wala. Ba, ang dami niyang babae, tapos wala pala siya anak? Kada lugar po na pinupuntahan ni Dr. Sersal. O baka hindi lang pinapaalam para sa kaligtasan na rin siguro. Siguro sir, gano'n na rin po yung naisip nila. Yun nga no. Ayun po, nung nilibing po, nung pagtapos po bitayin ni Dr. Sersal, nilibing po siya sa Paco Cemetery. Hindi dito. Sa Maynila din po yung located sir. Tapos ang ginawa po nila, yung mga letra sa unang pangalan ni Dr. Sersal, kinuha nila, tapos ni shuffle nila, sinapol nila yon para hindi malaman ng kalaban kung saan siya nakalibing. Bakit? Baka ukayan? Kasi, opo, kukunin po yung katawan niya. Para saan pa naman? Ipatay na eh. Hindi lang po natin alam. Tapos after po nun, doon na po nilipat sa luneta yung pinakakatawan niya. Yung mismong naanohan ng ano niya, monumento. Ba't may mga ano siya, barya diyan? Ayun po, gaya po tayo mga Pilipino, maraming paniniwala. Pamahiin. Opo, pamahiin. Ginagawa po nilang wishing well. Yung lugar natin. Hello. Hello po. Pares pala kayo ng sombrero ni Rizal, Carl. Sige po, madam. Sige po. Tabi ka dyan, Carl. Picturean kita. Picturean kita tabi ni Rizal. Dito ka sa gilid. Bihin mo yung posing ni Rizal. Yan. Tara. Hindi tirita. Wow. So ayan po yung Pasig River. Dito po ginaganap yung galleon trading ng ahas. Ano ba yung galleon? Yung Barko? Opo, mga trading ships po na ginamit nila. Ang ganda pala ng ano Malinis na. Dati ang ano yung manggayon nila to eh. Ayun na, hulog na. During the Spanish period, this area used to be Hindi na yun, hugaw na. Pero hindi pa rin talaga ganun kalinis, di ba? dito po yung Pasig River. Yung galleon trading is dito po nangyayari. Pero wala nang dumadaan ditong barko. Ngayon po wala na po sir. Ang dumadaan na lang po dito yung mga ferry,
yung mga maliliit na bangka. Pero gaano ba yung kalalim? Hindi ko lang po sure, sir, pero nakakadaan naman po kahit po may mga mabibigat silang dala. Malalim. Dahil yung port ng Manila po ay nandun po, located. Lusot na to ng dagat. Apo. Kaya naman po binisita to ng mga Espanyol dahil nung nasa Cebu sila, nagkaroon sila ng balita na merong malapit sa Pasig River at Manila Bay na wealthy pagdating sa Kalakalan or mayaman sa Kalakalan. So nagpadala sila ng 2 tao dito, si Martin de Goiti at si Juan Salcedo. Tapos after nun, bumalik sila doon. Pagtapos ng 1 taon, bumalik na sila rin. At yung ano nito, saan naman to po? Ano? Diretsong Pasig po. Pasig na? Pasig River po ako. Dadaan din ng Marikina. Pero walang isda? O meron din? Meron pong sinasabi sila may mga nakatirang isda na rin dyan. Yung cream dory, sir. Cream dory, hindi ko alam yan. Ayun po yung kadalasan na naririnig ko na nakatira dito sa Pasig. Bali exit na lang, diretso na sa dagat at tubig. Ito yung pinaka-exit nila kung sakaling tatakas man sila. Carl, daran Carl. Pag-unit po. Dami rin pala talagang turista, no? Yes, sir. Sa ngayon po, araw ng linggo, yan, dumadagsa po yung mga tao rito. Pero kapag mga weekdays po, kaya ng Lunes hanggang Biyernes. Hanggang Biyernes, yan. Hindi naman siya ganun kadalang, pero Meron din, hindi talaga nawawala ng tao. Hindi rin po nawawala ng tao. Kaya sir. Ito to simbahan. Originally, before I gave tours, it was a supplementary activity for them. Oo. And ito naman po, ayun po yung tinatawag nilang dungeon. So panahon po ng mga Kastila, ginamit po siya as ammunition chamber. Yung panahon naman po ng mga Hapon, ginamit siyang kulungan. Mamaya po, papasukin natin yung lugar para makita po natin kung ano yung sitwasyon. Sitwasyon na kung nakulong dati. Tara sir, paano pa? Si Rizal din nakulong dyan. Hindi pa. Sino yung pinakasikat na ano dyan, nakulong dyan na naging bayani? Wala rin. Wala naman po sir, pero ang nakulong po dito is 600 na tao. Tapos nung namatay po sila, pagtapos ng gera. Kasya ba 600 dyan? Opo sir, medyo masikip po siya para sa 600. Pagtapos po ng gera, 600 na decomposing bodies yung nakakitari. Pasok tayo guys. Ayan po yung sitwasyon ng mga tao na nakulong dito. Namatay po sila sa gutom, sa kakulangan, sa hangin, saka po na-suffocate sila. Ang yung bantay, Hapon. Mga Hapon po, opo. Ako baga nasakop na ng Hapon to. Opo. Ginamit po kasi itong dungeon na to ng mga Hapon as prison cell. Yung mga kumakalaban sa kanila, no? Opo. Buti hindi pa matibay pa yung no? Ito sir, bali gumawa po yung Intramuros Administration ng ganito para po mabisita itong lugar natin ng mga tao. Bali ayun yung mga kalagayan nila sir, mga sitwasyon ng mga tao dito. Ito yung Ayun yung mga nakuha na nila ng litrato pagtapos ng gera po. Anong year ba yan? 1945? 1945. February 3 ko hanggang March 3, 1945 yung naging gera. Sa pagitan ng Amerikano. Yung din, parang nila ngayon. Ng, tawag yan? Anniversary? Anniversary. Yes sir. Nag-start po kami noong February 3. Nagkaroon ng parang misa dun sa may memorial park dito. So ayun po, kino-commemorate nila. Pati ba bata? Opo, kino-commemorate nila yung mga naging biktima. Kinulong dito kahit bata? Itong mga bata po sir, ayun po yung mga biktima po. Hindi po sila kinulong dito. Bali, ayun po yung mga naging biktima pagtapos po ng gera. Wawa naman, no? Opo. Nilalangaw na eh. Ayun po. Ito ba't nawala yung ulo? Sinagkasaan? Yes sir. Ganyan po brutal yung mga Hapon. Sabi mo. Kung malalaman niyo po, yung mga kalalakihan po ng mga Pilipino,
binabalatan nila yung paa. Saka pinapatak po sa asin. Talaga? Opo. Tapos yung mga babae naman po, Buhay pa kahit balatan. opo, binabalatan po nila yung paa. Yung mga babae naman po, ginagasan nila. Tapos after po nilang gasain, tinotorture nila. Saka binabayonet sa likod. Yung bayonet sir, yung parang baril na may kutsilyo sa dulo. May talim sa dulo. Kakapanindig yung balahibo din. And sa Intramuros po, pagtapos ng gera, more than 100,000 naman po yung naging biktima ng war. Ganun, pagkatapos pala nito, ang baho ng lugar na to. Yes sir. Balos di mapasok. Ganun po. Kasi tingnan mo. Nasaan si Carl? Ito rin sir, yung mga naging biktima po ay po yung mga sibilyan na nadamay sa gera. Kasi ito naman po, yung mga Amerikano na tumulong din sa Pilipinas. Kasi ito pa yung mga Pilipino Bali pagkatapos pala ng ano, ng gera. ng mga Hapon, mga Amerikano na pumalit. Oh. Kumbaga, inano nila tayo, sinagip. Oh. Pero bago po man po dumating yung mga Hapon, Amerikano naman po talaga ang mananakop ng Pilipinas. Oo nga, no, parang naano lang nung umalis si MacArthur. Apo. So yun po yung mga sitwasyon ng mga nakakulong dito dati. Yun nga, no. Kasi ito naman po, ito yung sitwasyon or ito yung picture ng Intramuros. Pagkatapos ng gera. Opo. Bali, 90% po ng mga structure dito is nasira. At yung nakasurvive lang po is yung San Agustin Church. Yung dinaanan po nating simbahan kanina. Kaya po siya yung oldest stone church in the Philippines po. Anong year? 1945? Opo. Ang galing na pala ng mga tao gumawa ng building, no? 1945 eh. Kaya wala pa masyadong ano yan, kagamitan na talaga. Maayos sa Wala to dead end na to dito. mali dyan na po yung dead end. Pero ba't may ano pa? Itong mga kahoy na to, oh. Ano na talaga to? Hindi, wala na to sa ano. Wala na po sa Nilagyan po nila ng support para po sakaling may magkaroon ng earthquake. Hindi na po siya ganun masisira. Oo nga, kasi parang ano na talaga rin. Kunting ano lang siguro, baka bibigay na. Kasi ito po yung isa sa mga bantay na Hapon. Wala yung pangalan. Wala. Parang monumento na lang siya. Carl, tapat mo Carl. Carl, tapat mo. Tapat mo. I mean, false wall. Ito yung largong diretso na. Ito, kasama siya dun sa lugar ng mga kulungan. Galing ng kulungan nila, no? Oo. Ano lang yan, no-hukay lang talaga. Dito tayo sir sa kanan. Dito? Ito sir, pasok tayo. Ito na. Ako. Napanood ko sa ano yun eh. Bali, ito yung mga Lego model sir ng ibang structure dito sa Intramuros. Ito yung Palacio del Gobernador sir. Yung kaninang nasa labas po, yung malaking building. Bali, ginamit siya bilang palace of the Governor General Pero wala nga, ano? during the Spanish side. Wala siyang bubong. Oh. Meron po. Ngayon po meron na po. Bakit, no? Ayun sir, bali yan yung Santo Domingo Church. Yung ngayon po ay BPI yan. Yung nadaanan po natin ang puting building kanina. Ang galing.
Ito. Ito naman po yung pabilyo o ayuntamiento. Yung kaninang nasa gilid po ng Manila Cathedral. Bali ginamit po siya sa City Council of Manila. Yung panahon po ng mga Espanyol. Ngayon po is Bureau of Treasury na sa Philippines na Manila. Ito naman sir, yung church ng San Francisco. Kung saan malolocate ngayon, yung Mapua. Nadaan na natin. Apo, yung puting school kanina. Ngayon po, gawa po siya sa Lego. Galing, no? Apo. Pagtagpi-tagpi nila. Kasi ito naman po yung Lourdes Church and Convent. Bali ngayon po, isa na po siyang tawag dito, antique shop. Bali ayun po yung tinatawag ngayon na Silahis Handicrafts. Nagbibenta sila dun ng mga souvenirs, mga antique na bagay sir, na meron sila. Pwedeng bisitahin yun ni Boss Toyo sir. Ito naman po yung aduana. Yung aduana, ito yung pinaka-custom house nila sir. Ayan yung malaking building kanina sir, na nire-renovate. Gagawin na siyang National Archives. Pero hindi na ibabalik sa dating ayos niya. May Konting ayosin lang. Sir. Opo, may posibilidad na ganun pa rin yung itsura. Pero i-upgrade na lang nila. Opo, ma-preserve yung pinaka-lugar. Ito naman po, ito yung San Ignacio Church. Bale, ito yung church na nagmimisa sa English. Kasi kadalasang mga simbahan dito, sir, ang lengguaheng ginagamit nila ay Latin or Spanish. Kasi ito rin yung yung simbahan ng tatlong paring martir, yung Gomusa, Gomez, Burgos, Zamora. Tapos kahapon po yung pinaka-araw ng pagiging martir nila. Di ba pinugutan sila ng ulo? 152nd year na po nila. Pero yung katawan nila, saan nalibing? Wala nakabalita din. Kasi ito sir, yung San Nicolas de Tolentino Church, yung ngayon po ay Manila Bulletin na. Dadaanan din natin. Opo. Bali si San Nicolas de Tolentino, patron po siya ng mga panadero. Opo. Tapos yung pinakakilalang simbahan dito sa Intramuros, ang Manila Cathedral. Ay sir. Bali ito po yung Seven Structure Church. Bali... di ba ito man yung inanuhan natin? Opo. Pinuntahan yung... Laki mo. Laki pala talaga. Yes, so this is a showcase of structures Tara, Carl. that used to stand in Intramuros. That includes the 7 churches.